Pagpalain pa sana lalo ang hindi makakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Magsimula na tayo. Mahirap mag-aral lalo na kapag kolehiyo ka na. Madaming dapat gawin at kailangang isakripisyo. Ako si Manuel. At upang hindi ako mahirapan ay nagpasya ako at ang aking mga magulang na mamamalagi na muna ako sa dormitoryo ng paaralan. Ang akala kong mapayapa at normal na pamamalagi doon ay nagbago nang mamulat kaming lahat sa katotohanan na mayroon pa palang ibang nilalang na malayang nakakagalaw kasama natin dito sa mundo. Isa ako sa mga kabataan na aral, tulog at part-time job lang ang pinagkakaabalahan sa buhay. Wala akong kasintahan since birth at proud ako doon. Bukod sa ayaw ko ng abala sa aking pag-aaral, ay naniniwala din ako sa kasabihan na ang virginity ang pinakamagandang regalo sa magiging kabiyak sa harapan ng altar. Mukha man akong sinaunang tao dahil sa mga paniniwala ko, ay wala na akong pakialam doon. Dahil sa hindi naman kilala at malaki ang universidad na pinapasukan ko, ay magkahalo na ang girls at boys sa dormitories. Tig-iisa naman kaming lahat ng kwarto na may kanya-kanya rin namang mga banyo. Maliit na kusina at may sala naman. Wala ring pakialamanan ang lahat. Mostly kasi sa mga estudyante dito ay katulad ko ng mga seryoso sa buhay. Computer science ang kurso na kinukuha ko. Wala kasi kong ibang pagpipilian dahil kakaunti lang naman ang kursong mayroon sa paaralan. Hindi naman masyadong mabigat ang klase ko dahil nakakapagtrabaho pa ako upang makatulong sa pangangailangan ko sa araw-araw. Isa akong service crew sa isang maliit na cafe at pasado 11:00 na ng gabi ako nakakauwi ng dormitoryo. Doon ko nakita ang bagong dating na dalaga. Sinong lilipat ng dormitoryo ng ganong oras ng gabi? Marami itong dalang gamit at bilang mabuting tao ay tinulungan ko ito na magbuhat ng kanyang mga gamit patungo sa second floor. Nagkataon pa nga na sa iisang palapag lang kami at ilang silid lang din ang layo ng kwarto niya sa akin. Nagpasalamat naman siya sa akin at mabilis na nagsarado ng pintuan matapos akong lumabas nang maipasok ko na sa loob ang mga gamit niya. Pero hindi ko alam kung talagang nananadya ang tadhana dahil magkaklase pa kami sa ilang asignatura. Magkatabi kami sa time ng English at Math. Lumilipat kasi kami ng silid-aralan sa bawat asignatura. Kaya naman kahit pa magkaiba kami ng kurso na kinukuha ay may mga pagkakataon talaga na magtatagpo kami sa iba pang mga subject. Palagi rin kami nagkakasabay sa pag-uwi sa dormitoryo. At nakikita ko rin siya sa tuwing umuwi ako. Pagkakalabas ko palang galing sa trabaho. Ang pangit naman yata kung hindi ko siya papansinin at kakausapin. Palagi kaming nagtatagpo. Kaya naman, ako ang unang nag-initiate ng conversation. Sa tuwing magkikita kami ay babatiin ko siya. Sa hagdanan, sa klase, o kahit sa hallway. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na napapalapit na pala kami sa isa't isa. Magkasabay na kaming umuwi, pumapasok, at kahit sa pagkain sa cafeteria. Para bang may nabuong pagkakaibigan sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Siguro ay nagpatuloy ang ganong sitwasyon namin ng halos isang buwan. Hanggang sa may mangyari na hindi inaasahan sa dormitoryo. Isang freshman kasi ang nawala at hindi na umuwi ng dorm o sa kanilang tahanan. Nagpunta ang mga magulang nito sa paaralan upang makausap ang head ng school, pati ng dorm, at ang security ng buong lugar. May nakakita naman daw sa dalagitan na lumabas ng dorm at sumama sa isang tao na nakasuot ng hoodie na itim at sumakay sa isang kotse. Hindi naman natandaan ng witness ang plate number, kaya naman hinala ng mga pulis ay nakipagtahanan ang mga ito. Dahil sa pangyayari na iyon
ay naghigpit ang patakaran sa dormitoryo. Bawal nang lumabas ng gabi lalo na ang mga babae. May mga ID slips na rin na dapat kuhanin para sa mga nagpa-part-time job na kagaya ko. Na alas 11 pa ang labas sa trabaho. Sa klase at sa cafeteria na lang tuloy kami nagkikita at nakakapag-usap ni Tessa, ang dalagang baguhan na lumipat noong nakaraang buwan ng 10 oras ng gabi. Naulit pa ang pagkawala ng ilang kabataang nanunuluyan sa dormitoryo. 2 magkasabay na babae at lalaki ang nawala kahapon. Sikat pa ang araw at kagaya ng nauna ay isang taong nakahudi at balot na balot ng damit ang nakitang kasama ng mga ito. Dahil doon ay nagpatawag na ng meeting ang mga namamahala sa paaralan at dormitoryo, kasama ang mga magulang ng lahat ng estudyante. Paano iyan, anak? Anong desisyon mo? Napakalayo ng bahay natin upang mag-uwian ka. Ni Mama matapos ang meeting sa gym. Napahinga naman ako ng malalim. 2 naman ang pagpipilian na nilatag ng mga namamahala para sa mga magulang at estudyante. Ang una ay ang uuwi at hindi na gagamitin ang kwarto nila sa dorm. At ang pangalawa ay ang pananatili doon ngunit mas mahigpit pang rules ang susundin. Mananatili ako, Mama. Kaya ko pang sarili ko. Huwag kayong mag-alala. Anang ko. Nag-uusap kaming 2 ng halos 1 oras. Banding na rin dahil matagal na naming hindi nakikita ang isa't isa. Pagkatapos ay pumirma si Mama sa kasunduan na susundin namin ang mga bagong patakaran ng dormitoryo. Umalis naman na ito pagkatapos magbigay sa akin ng pera na panggastos. Ako naman ay umuwi na muli sa dorm. Nakakaunti lamang ang lamang estudyante. Nagmisto lang haunted building ang buong dorm dahil 10 na lamang yata kaming natira doon. Nakakapanindig balahibo sa tuwing maglalakad akong mag-isa sa mahabang pasilyo. Nakakabingi ang katahimikan at nakakapinibago rin. Hanggang sa minsang umuwi ako galing sa trabaho, may narinig ako mga kalabog at ingay mula sa isang silid na nadaanan ko. Natigilan ako nang may biglang sumigaw mula doon. Hello? Ayos lang ba ang lahat dyan? Tanong ko habang marahang kumakatok sa may pintuan. Huminto naman ang mga kaluskos at ingay mula sa loob na nagpaatras sa akin ng bahagya. Maya-maya pa ay biglang gumalaw ang seradora ng pintuan at dahan-dahan na bumukas ang pintuan. Sa bawat paggalaw nito ay ang unti-unting pagtambad sa akin ng lalaking nakahandusay sa sahig habang naliligo sa sarili nitong dugo. Sa tabi nito ay ang nilalang na nakasuot ng hoodie, nakagaya ng mga tinutukoy na mga witness na nakita nilang huling kasama ng mga nawawala. Tumutulo mula sa 2 kamay nito ang dugo na mula sa lalaki. Napaupo ako sa sahig nang magtama ang aming mga paningin. Kulay pula ang mga mata nito at matutulis ang mga ngipin. Nakitang-kita mula sa nakaawang nitong bibig. Kulay pula na rin ang ilang bahagi ng bibig nito. Marahil ay mula rin sa lalaking nakahandusay sa sahig. Umangil ito sa akin na nagpataas lahat ng aking mga balahibo. Ayoko pang mamatay katulad ng lalaking naligo sa sariling dugo na nasa sahig. Kaya naman, kahit nanginginig pa ang aking mga tuhod, ay pinilit kong tumayo at tumakbo. Narinig ko naman ang pagkalabog ng pintuan sa may likuran ko. Sinyalis na lumabas na sa silid ang kakaibang nilalang upang habulin ako. Hindi naman ako nagkamali dahil umangil ito na tumatakbo sa may likuran ko. Ito ang suspek sa lahat ng kababalaghan na nangyayari dito sa dormitoryo. Mabilis kumilos ang halimaw at halos ilang hakbang na lang ang agwat namin sa isa't isa. Nang akbang aabutin na nito ako, ay bigla na lamang tumilapon ang pintuan sa katapat ng silid at umampa sa halimaw dahilan kung bakit pati ako ay nadapa at gumulong sa sahig. Hindi ko alam kung bakit at paano nasira o paano lumipad ang pintuan. Pero isa lang ang sigurado ako. Nagawa iyon ng hindi normal na tao.
Binuhat ko patayo ang aking sarili nang marinig kong umangil ang halimaw na nabuwal dahil sa lumipad na pintuan. Tumakbo na muli ako at nagpunta sa aking silid. Kinandado ko ang pintuan at hinarangan iyon ng maliit na kabinet upang kahit papano ay mahadlangan at mahirapan ang sino mang papasok dito sa loob. Kinuha ko ang kutsilyo sa aking maliit na kusina habang naglalakad patras papunta sa may sulok. Malakas na mga kalabog at mga angil ang maririnig mula sa labas, para bang may nag-aaway ng kung ano doon, na hindi ko naman maiintindihan kung bakit o ano. Pigil hininga naman akong habang nakatitig sa may pintuan at nakikiramdam. Tahimik din akong nagdadasal na sana ay magtagal pa ang buhay ko sa mundong ibabaw. Madami pa akong pangarap sa buhay at kailangan ko munang makamit ang mga iyon. Manuel? Manuel? Anang boses ng babae mula sa labas. Natigilan ako nang mapansin ko na tumahimik na pala sa labas. Napalunok naman ako ng sarili kong laway nang mapagtanto kung kaninang boses iyon. Nagdadalawang isip man ay lumapit ako sa pintuan upang muling pakinggan ang boses at ang tumatawag. Dahan-dahan ko rin na itinulak papunta sa may gilid ang hinarang ko na kabinet at bahagyang binuksan ng pintuan. Tessa, bulalas ko. Si Tessa ngayon. Nakatayo siya sa labas, madumi. Punit-punit ang kulay puting bestida. Para siyang nakipagsapalaran sa bagyo. Tuluyan ko nang binuksan ang pintuan upang lapitan siya at kumustahin. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Pero hindi naman niya ako binigyan ng matinong kasagutan. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong katukin ang mga ibang estudyante upang makaalis na tayo dito. Aniya. Tumango naman ako at sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo kami sa mga silid upang kumatok at palabasin ang mga natitira pang mga estudyante. Mabuti na lang at lahat ng mga ito ay nandoon sa ikalawang palapag. Kaya naman hindi na kami nahirapan pang tipunin ang lahat. Mauna na kayo pababa. Lumabas na kayo. Bilis. Saad ni Tessa. Napailing naman ako. Pero paano ka? Ngumiti naman ito sa akin at saka umiling. Pagkatapos ay napaatras kami ng sabay-sabay nang biglang masira at mabutas ang pader na nasa may kanan malapit sa pintuan na sira kanina. Mula roon ay lumabas ang kakaibang nilalang na nanlilisik na ang mga mata at galit na umaangil. Humarap ito sa gawin namin at pumustura na parabang susugod ito anumang oras nitong gustuhin. Alis na, bilis, utos ni Tessa. Nagsitakbuhan na nga ang mga estudyante papunta sa may hagdanan. Samantalang naiwan naman ako doon upang hikayatin na sumama sa amin si Tessa. Marahas na iling naman ang itinutugon niya sa akin sa tuwing yayayain ko ito na sumama upang tumakbo. Hindi rin niya inaalis ang kanyang mga paningin sa halimaw na umaangil sa amin. Umalis ka na, Manuel. Hindi ako katulad mo. Lumayo na kayo dito at pigilan ko si Kuya sa abot ng aking makakaya. Anas niya. Natigilan ako sa aking narinig. Kuya. Kuya means nakakatandang kapatid na lalaki. Ibig sabihin ba doon ay kapatid ni Tessa ang halimaw na yon? Ibig sabihin din noon na halimaw din siya. May anong kerot na namuo sa dibdib ko, Sir Caspar. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng kasama ko palagi ay hindi pala normal na tao na katulad ko. Doon ko rin napagtanto ang mga sinyalis na pinapakita nito sa akin. Madalas siyang lumalabas tuwing gabi. Hindi siya kumakain sa tuwing lunch break at magkasama kami sa cafeteria. Panay inom lang siya. Wala siyang magulang noong meeting at kakaiba rin siyang kumilos minsan. Magsasalita pa sana ako nang mapaupo ako sa sahig at mapasigaw nang hindi ko namalayan na sumugod na pala ang halimaw sa amin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong pagbabago ng anyo ni Tessa.
Humaba ang mga kuko nito. Naging matalim ang mga ngipin. Pumula ang mga mata. At lumago ang kanyang buhok na parabang may sarili itong buhay. Sinalag niya ang atake ng halimaw na marahil ay para sa akin. Pagkaramdam ko ay nanonood ako ng live action scene sa mga horror na pelikula. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko na labanan. Ilang beses na tumilapon at tumampas sa pader ang lalaking halimaw dahil sa mga atake ni Tessa. Hindi ko naman maiwasan na hindi humanga dahil sa lakas na ipinapamahalas nito. Manuel, umalis ka na, ano ba? Sigaw nito sa akin. Pinipilit ko naman na makatayo at takmang lalapitan ko siya nang biglang may malaking tipak ng semento mula sa pader ang lumipad papunta sa kinaroroonan ko. Mabilis naman iyong napigilan ni Tessa sa pamamagitan ng buhok niya. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang may tumpok ng buhok na pumupulupot sa aking bewang. Binuhat ako nito at inangat sa ere. Salamat, Manuel. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ani Tessa. Magsasalita pa sana ako nang sigaw na lamang ang lumabas sa aking bibig. Gamit ang humaba nitong buhok ay lumipad ako papunta sa malaking bintana na nasa dulo ng pasilyo. Binasag pa ng ilang hibla ng buhok nito ang salamin at saka ako hinagis palabas. Tumilapon ako at bumagsak sa lupa dahilan ng pagkakaroon ko ng sakit ng katawan. Agad naman akong tinaluhan ng mga estudyante na kaninan lang nakalabas. Tinulungan nila akong makatayo at inalalayan pa dahil sa nabali kong binti. Ilang minuto pa ang lumipas at dumating na ang mga pulis, ambulansya at ang mga namamahala sa paaralan sa dorm. Pinahiga ako ng mga nurse sa stretcher's bed at pinasok sa ambulansya upang mabigyan ng paunang lunas. Sinaklolohan din ng ibang mga estudyante na nagtamo ng mga sugat, pilay mula sa iba't ibang mga dahilan, sa mga pagtutulakan daw nila pababa ng dorm. Pagkatapos ay sumugod na ang mga pulisya papasok sa loob ng dormitoryo, bit-bit ang kanilang mga barel. Napapitlag ako nang marinig ko ang sunod-sunod na mga putok ng barel mula sa loob ng dormitoryo. Bigla ay nag-aalala ako para sa kaligtasan ni Tessa. Naligtas niya kami. At kahit pa hindi siya normal na tao ay para sa akin, mas may puso pa siya kaysa sa iba na tumutulong lamang para sa pera at kasikatan. Napadasal naman ako sa aking isipan para sa kaligtasan nito. Kahit pa alam ko na kasalanan at kadalit ng demonyo ang mga aswang. Nagising ako kinabukasan na nakahiga na sa kama sa loob ng silid ng ospital. Nawalan pala ako ng malay nang hindi ko alam. Nagamot na ang mga sugat ko at nalagyan na rin ng bandage ang napilayan kong binti. Maya-maya pa ay pumasok na si Mama na may bitbit na isang basket ng mga prutas at isang supot na mga pagkain. Napaupo ito sa tabi ko at pinupog ako ng halik sa noo at pisngi. Kumusta ka na, anak? Sinabi ko na kasi sa'yo na sumama ka na sa akin pa uwi eh. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Litanya nito. Napangiwi na lamang ako kay Mama bilang tugon. Ilang minuto pa ay pumasok naman ang ilang mga pulis upang magtanong at magsiyasat sa mga nangyari sa dormitoryo. Sinabi ko na lamang na wala akong maalala bukod sa pagkakahulog ko sa bintana. Hindi naman sila namilit pa at umalis na lang din kaagad. Minabuti ko na lang na wag nang magsalita. Ayaw ko na kasing balikan pa ang nangyari. At bilang tulong na rin kay Tessa na hindi mabunyag ang tungkol sa kanila. Pasasalamat ko na lamang iyon sa tulong na ginawa niya para sa akin at sa ibang estudyante. Dahil sa nangyari ay sinarado na ang dorm at nagigpit na rin ang paaralan. Naituloy naman ako sa tiyahin ko na isang sakay lang ng jeep ang layo mula sa paaralan. Kung manggagaling pa kasi ako sa amin sa probinsya ay baka mamatay ako sa pagod at hindi dahil sa aswang. Hanggang dito na lang ang istorya ko, Sir Casper. Maraming salamat sa pagbabasa at sa pakikinig. Tunay nga talaga na malas ako pagdating sa pag-ibig.
Minsan na nga lang umibig sa aswang pa. Tapos, wala eh. Di ko na siya nakita. Wala rin balita na may napatay ang mga pulis na aswang. Basta binaril lang daw nila ang mga ito. Pero nakatakas din daw. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako dito sa Saudi. At masaya na ako sa buhay ko ngayon. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Manuel ng Mindanao.